For this video, mag-unboxing tayo ngayon ng parcel galing sa Lazada. Ang parcel na ito ay isang mini UPS, no? Mini UPS para sa ating mga router. So, during run out, magpa-function pa rin yung ating router kasi may mini UPS tayo, no? So, nabuksan ko na yung kasi akala ko naka-on yung camera, hindi pala naka-on. So, tuloy na lang natin. So, ilalagay ko na lang sa baba kung saan ko to nabili. So, ang nakalagay dito is multi-function siya, no? Multi-function, yan. Multi-function, multi-output, and smart charging UPS from WGP, Wonderful Green Power. So, ito yung user manual niya. So, tingnan natin. So, ito yung kanyang structure. So, yan, makikita nyo yung input at output, saka power indicator at switch. Yan. So, ayan yung product specification. The item is multi-output mini UPS. Yan yung battery type, then input jack, output jack, yung size ng mga jack. So, iba yung jack at iba yung plug. Yung jack kasi, yung sinasaksakan. Ayan, ito yung mga jack. Yan. Yan yung mga jack. Then, yung sinasaksak dito is tawag dun ay plug or DC plug. Then, yung output port niya, yan, 5 volts, 9 volts, at saka, yung output port niya, depende sa model. Kasi yung nabili natin, makikita natin mamaya sa kanyang, sa actual item, no? Makikita natin doon kung ano yung anong mga voltahe yung support. Yan. So, ito, number 6, sa kanyang manual, how to choose suitable power adapter. So, yung ating UPS ay 5 volts, 9 volts, at saka 12 volts. So, recommended adapter niya is 12 volts, 2.5 ampere. Yan. Kung yung modem nyo, kung gagamitin nyo ito sa modem, sa internet modem, kung 2.5 yung yung adapter ng modem nyo, yun na yung gagamitin, no? Yun na yung isasaksak dito sa input. Yan, sa input ng ating mini UPS. Dito na siya isasaksak para hindi na kayo bibili. Pero kung hindi aabot ng 2.5 ampere, mas maganda bilhan niyo na lang ng 2.5 ampere 12 volts na adapter for charging. So ito yung kanyang wiring diagram. Ayan, kung makikita nyo, yung adapter nakasaksak doon sa ating mini UPS, and then yung ating mga device, yung cellphone, camera, at saka modem, doon na natin isasaksak sa port ng ating output port ng ating mini UPS dito. So dito, yan. So ang output port natin ay yung USB port is 5 volts. Then yung sa gitna 9 volts, at saka yung sa kanan sa gilid ay 12 volts. Ito pa yung isang nasa loob ng isang box. So may mga cable tayo dito, yan, mga DC plug. Meron tayong adapter na dalawa. Then we have the USB cable. Yan. Pwede din siyang parang power bank. Then may dalawa pa tayong DC cable. Ayan.
So, kung maliit yung ano, for example, yung mga switch, kasi maliliit yung port ng mga switch, pwede itong gamitin yung adapter niya. Ayan. For 9 volts ata. Ayan. So, mayroon tayong para sa switch na adapter. So, may mga option tayong adapter, no, na pwedeng ma-fit sa ating mga device, sa ating modem o router. So, wala siyang kasamang charger. So, need pa natin ng charger. So, yung charging port niya dito sa gilid, 12 volts yung kanyang need. Input voltage. Pag on is, ganun lang, isa. Ayan. Pag turn off natin is, dalawang press. Ayan, dalawang pindot. Ayan. Successive na dalawang pindot para ma-turn off yung ating mini UPS. So, itong mini UPS natin, pag saksak natin ng ating adapter dito, ay mag-o-on na siya agad. Try natin. Yung charger ko is 2 ampere lang, no? Yung output niya is 12 volts, 2 ampere. Okay lang naman siguro yung 2 ampere. Kaya lang, medyo mabagal siyang mag-charge kasi mababa yung kanyang kuryente. Mas maganda yung 2.5 yung nasa specs ng manual sa ating mini UPS. Para mas madali yung mag-charge yung ating mini UPS. So, plug in ko muna to. So, ayan, naka-plug in na yung ating mini UPS. Yung ating charger, yung adapter. So, pagsaksak natin dito sa input ng ating mini UPS, biglang mag-on itong ating mini UPS. So, plug in natin. Ayan, naka-on na. So, nagcha-charge na din yung yung ating mini UPS. So, kulang siya ng isang 1 bar. So, ayan. So, during brownout, so, try nating unplug. Ayan, full charge na. Try nating unplug. So, yung ating mga device na nakakunik dito sa ating mga port, like modem, naka-power up pa rin during brownout. So, tanggalin natin to. Ayan. So, meron pa rin power yung ating modem. So, makapag-internet pa rin tayo. So, ito yung mga output ng ating mini UPS. So, ayan, 5 volts yung USB niya. Then, 9 volts yung nasa gitna. At saka 12 volts yung nasa gilid. Ayan. So, optional sa. Usually, yung ating mga modem naka-power up unto 12 volts.